Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tayo dito hindi tayo nagwi-wish ng bad luck sa isang tao at never natin ginawa yan. Hindi naman tayo katulad, diba, nila Harry Roque, nila Maharlika, ng mga DDS na ang tangi lamang nilang wish ay itong ating presidente ay matigi-bumbum. So, sinimulan na nga nila yan sa pagpapakalat ng meron daw HIV ang presidente, nag-addictus benedictus daw hanggang sa nagkaroon ng sakit daw itong si PBBM, hanggang sa pinakalat nila yung mga deepfake na photos, 'di ba? Tawag dito mga edited na picture ng Saint Luke's, ganyan. So talagang sobrang sama ng tinapay na tinatapon nila kay PBBM. At umabot na nga po dito sa punto na pati ba naman ito, kasi may mga jacket talaga. Ayan pakita ko sa inyo. Yan yung post ni Harry Roque. Di ba may mga jacket talaga mga minamahal na, kunyari ako may jacket ako, lalagyan ko ng wallet, for example, uumbok. Or lagyan ko ng ano pa mang bahagi dyan, uumbok. Pero yung sinasabi ni Harry Roque dito, ini-indicate nila na mayroong parang sakit sa bituka. Itong si PBBM, mayroon daw pong colostomy bag. Sabi na lang natin na totoo yung colostomy bag na yan. Ano naman ang masama? Hindi naman, tawag dito, hindi naman nakakamatay yung colostomy. Kumbaga dyan lang po naiimbak yung dumi. At wala naman po atang masama dyan. 'Di ba, mga minamahal? Pero yung masama, yung naghihiling kayo ng pangit sa kapwa ninyo. May sakit na yung utak ninyo yan. 'Di ba, mga minamahal? Just asking. So, parang pinipertain dito ni Harry Roque, syempre, di ba, basher siya. At kapag ang Pangulo ng Bansang Pilipinas ay nakitaan nila ng kahit konting diferensya, ang dami nilang hinahanas na wala nang kakayahang maglingkod, itong si PBBM. Kaya nga dito ako mas proud kay President. Kung totoo man mayroon siyang colostomy bag, nakaka-proud. Dahil unang-una, sabi na lang natin na may sakit pero nagtatrabaho. Hindi katulad ng isa sobrang healthy pero nandoon, naglalamyerda, gumagala, naninira at kung ano-ano pa yung ginagawa. 'Di ba? Hindi makapagpirmi sa ibang bansa imbes na pagpukusan yung taong bayan hindi magawa. 'Di ba? Pansinin ninyo mga minamahal. Now, ito kasi yung pinakamalungkot Huwag ka talagang magwi-wish ng masama sa kapwa mo dahil meron po talagang balik yan sa iyo. Tingnan ninyo, after 2 days lang, 'di ba? Biglang mayroong post na rest in peace. Mayroon pong namatay na Duterte. Oo, kapatid ni former President Duterte. Anyway, condolence. Wala tayong wini-wish na masama or anything pa man dyan. Kasi hindi naman tayo ganun kasama Pero nakikita ninyo yung consequences ng mga post ninyo. Yung pa-post ninyo ng Addictus Benedictus, fake video, at kung ano pa. Diba? Hindi nyo nakikita yung mga consequences ng ginagawa ninyo. Yan karma na yan Kakahiling nyo na mamatay si PBBM. Sino yung namatay? Diba yung kapatid ni Digong? Gets ninyo mga minamahal? At pakatandaan na, hindi hadlang ang medical records para po tanggalin ng presidente. Meron pong may mga leader ng bansa na mayroong medical condition. Pero effective pa rin sila na leader, transparent at nagtatrabaho na mayroong functional government. Hindi naman ibig sabihin mga minamahal na meron kang sakit ay hindi ka na effective na leader. Tingnan nyo nga si Sarah, walang sakit pero walang kwenta, 'di ba? Hindi naman mawawala yung kakayahan mo na maglingkod dahil sa iyong kondisyon. Actually, yan nga po yung sukatan mga minamahal Despite na meron ka mang sakit, 'di ba? Nakikita namin na nagtatrabaho ka at mayroon pa ding direksyon, resulta, ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Kakahiling ninyo ng masama sa ating presidente, iba tuloy yung nangyari. Alam ninyo yung karma mga minamahal. Ako sa totoo lang naniniwala, may times na hindi ako naniniwala, may times na naniniwala ako kasi 'di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng problema because of our consequences. Tandaan ninyo mga minamahal, nagkakaroon tayo ng problem dahil sa sinasabi ko nga sa inyo mga minamahal na dahil po yan sa mga action natin. Pero minsan may mga times talaga na iniisip mo, baka karma na to.
'Diba? Yung ginagawa mo kasi sa kapwa mo na hindi maganda, parang bumabalik sa'yo. I think, itong nangyari mga minamahal, hindi ko naman sinabing karma ha. Pero yung nagpapakalat kayo ng maling paratang, 'diba? Talagang ano yan eh, iba na yan, sukdulan na yan ng sama eh. Eh ngayon, namatayan. See? 'Diba? Condolence mga minamahal. Ako hindi ako naghahangad ng masama. Kay former President Duterte, sabi ko nga kay Digong, wag muna siyang mamatay para mapanagot pa siya sa kanyang ginagawang kasalanan, sa kanyang pagnanakaw, pagpatay sa napakaraming Pilipino. 'Di ba? Sana nga matagal pang mabuhay si Digong para maranasan niya yung hapde, hinagpis diyan sa kulungan. 'Di ba? Habang yung mga Pilipino ay sabik na sabik sa hustisya, tapos siya papetiks-petiks lang. Kaya hiniling natin sana maging healthy itong si former President Duterte. Okay lang yung kanyang kalusugan para mapanagot pa siya sa kanyang ginawang kasalanan dito nga po sa ating inang bayan. Kaso madaming mga DDS ang nagsabi na itong si Digong nababaliw na daw, unfit to stand to trial, Kineme Eklavush. 'Di ba? Hindi pa nga baliw yung tao, ginagawa niyong baliw. Wala pa nga sakit yung tao, ginagawa nyo ng unhealthy. Ganon sila mga minamahal magpakalat ng narratives. 'Di ba? Kahit pangit na yung naratibo, isusulong pa din nila. 'Di ba? Ganyan sila katarantado. Did you really get my point mga minamahal? See? 'Di ba? Kakahiling ninyo na mategi bumbum si PBBM. Sino yung nategi? Kapatid ni Digong. Wag nyo ding hilingin na mategi itong si FL, bakang mangyari mategi itong si Sara or itong si Duterte. Yan yung sinasabi ko sa inyo Don't wish bad for your yung alam niyo yun yung kasabihan na wag nyong hilingin ang ikasasama ng isang tao, sa halip hilingin ninyo yung ikabubuti ng isang tao. Kasi meron tayong tinatawag na good faith at bad faith, 'di ba? So, pag maganda yung ginawa mo, magandang karma ang babalik sa'yo. Pag masama ang ginawa mo, masama din yung babalik sa'yo. Gets ninyo, mga minamahal? Iba tuloy yung naging plot twist sa mga DDS. Tingnan nyo yung iba, kayo tuloy yung tinatawanan. Kaka-wish ninyo na magkasakit ng presidente. Ang nangyari, may namatay tuloy dyan sa kampo ninyo. 'Di ba? So, anyway, condolence po sa pamilya ng mga Duterte, 'di ba? Sana ako po ay nakikiramay, 'di ba? Kasi iba na po yung personal issue, mga minamahal. Dito po sa usapin ng politika, dapat i-set aside natin 'yan. 'Di ba? Politics is politics, and politics should not be the battlefield. 'Di ba? Ng bansang Pilipinas. Hindi tayo mag-away-away sa politika. Dapat okay lang na magkaroon tayo ng argument, pero yung friendship sisirain dahil sa politics, iba na 'yan. Alright, mga minamahal yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.